Kasi sa Biblia, sabi po, yung katawan daw po natin na atin pong ihain sa katwiran po ng Diyos. Ito po ay tayo po ay maging kasangkapan po sa mga taong naliligaw ng landas. Ganito po ang sabi sa 12 ng Roma. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba daw po ay yung pang-araw-araw po natin na ginagawa. Yung maging kasangkapan po tayo sa katwiran po ng Diyos na nasa sulat po sa 6:13 ng Roma. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad ng nangabuhay sa mga patay, at inyong mga sangkap sa pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung buhay daw po natin na ihandog po natin sa Diyos, yung sarili po natin. Kunwari, ikaw ay isang magulang, inaalagaan mo ang iyong anak na tinuturuan mong matakot sa Diyos at maging mabuti sa lahat ng tao. Yun po ay nagiging kasangkapan po kayo sa katwiran ng Diyos, na sa inyong anak, tinuturo niyo po sa kanila na maging mabuting tao at may katakutan sa Diyos. For example din po, may nakita kayo o nagtatrabaho kayo sa inyong mga work, pwede po kayong gamitin ng Diyos sa pagtatrabaho nyo yun sa pamilya nyo. Dahil sa katwiran po ng Diyos, nagagamit po ang ating buhay sa kanyang katwiran. And kunwari, ikaw ay nasa daan na may nakita kang isang mga tao na walang makain at kinasangkapan ka ng Diyos, kinausap ka ng Diyos na sa kahit isang araw, kahit sa araw na yun, mapakain mo sila, mga busog sila. Ginagawa ka po ng Diyos na maging kasangkapan niya. Sa pang-araw-araw po na ating buhay, sa ating buhay, yun po ang tunay na pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Yun po ang katampatang pagsamba sa Diyos na sinasabi po sa Biblia. Hindi lang po sa Sunday, kundi sa Lunes hanggang sa Sunday, hanggang sa Linggo, yung pagsamba mo sa Diyos, yung katwiran na ihandog mo yung sarili mo para sa katwiran ng Diyos, yun po ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya sa oras na to, ating nga pong purihin ang ating Panginoong tagapagligtas. Ating pong mababasa sa 135 ng awit, na ito po ang ating mababasa. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, purihin ninyo siya, o ninyong mga lingkod ng Panginoon, ninyong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga looban ng bahay ng ating Diyos. Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Amen po ba? Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Yes, Lord God. Hey, hallelujah! Purihin po natin ang Diyos sa oras na to. Dakilang biyaya, ipinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawa, pinagpala ng lubusan.
dakilang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Hey! Hey! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang aming Diyos, ang tunay sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, O Lord. Ulitin po natin. Nasa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Hey! Hey! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Tunay nga po ng Diyos natin, ng tanging Diyos lamang na ating buhay. Amen! Hallelujah! Hari ng mga hari, tapat kailan na, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailan na, di nagbabago. Ikaw ay ang ating Diyos. Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Nagpupuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Umalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Nagpupuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba.
Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Awitin po natin. Pagpapalay buhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagaling, sa Kanya'y may tagumpay. Palay buhos na sa ngalan niya'y may kagaling. Sa lahat ng may sakit, siya po ang ngalan may kagalingan. Hallelujah. Yes, Lord. Yahweh, ang lahat ng nilalamhan. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Glory to the Panginoon. Come on, church, patuloy natin na sambahin ang ating Panginoon. Dahil tunay nga na dakila ang Diyos, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang ating kinakaharap, sadyang kay buti mo pa rin sa amin, O Diyos. Sabi nga sa kanyang salita sa mga awit 117 verse 12, dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Tunay nga sa mga oras na ito, ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng ating kakulangan sa Panginoon, ngunit nananatili ang bawat isa sa atin nagkasala sa Diyos, ngunit nananatili ang isang katotohanan na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti. Dakila ang iyong katapatan, O Diyos. Kaya nga sa oras na ito, patuloy natin ibalik ang pagluluwalhati sa ating Panginoon. Come on, church. Magsabay kayo sa amin sa aming awitin, ating awitin para sa ating Panginoon. Ibigay mo yung the best mo na pagsamba sa Panginoon. Itaas niyo ang iyong kamay. Pagpurihin natin ang ating Panginoon. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag ng gintong araw,
Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig walang dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan namin. Maging hanggang wakas nitong buhay, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat-it, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa mundo hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Mataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka'y tataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka'y tataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos. Dakila ka, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Come on, church. Sabihin natin, dakila ka din. Tunay nga na dakila ang ating Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos.
church, kantayin natin ang buong puso, dakila ka! Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka, dakilain ka, Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Come on, church, sabay-sabay, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon, come on, church. Bukas mga iyong bibig at sambahin natin ng buong puso ang ating Panginoon. Tunay nga na dakila ang ating Diyos. Come on, church, purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Yes, oh God, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, oh Diyos. Dinadakila ka namin, oh Diyos. Tunay nga na dapat ko, Diyos, sa iyong salita. Tunay nga na ikaw ay mabuti, oh Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na magpuri sa iyo, Lord God. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pangsamba. At ang lahat ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Yan. Praise God. Kabuasanan si katay namin. Hallelujah. Praise the Lord. Pakanangnan ko, mas nakalamoy ugaw. Nansari, matatakan. Ari baby, mas nauna po ang mga babies natin na nandito. I praise the Lord. Antayo malikatak na ni Mana, nang kurara may ugugaw. Though, medyo manaalwar tayo sa may tingnan tanay video tayo, yan nasanggir da. Pero antayo dumay likat, yan nanang iraramay ang kakilag gugaw, yung lalapit na Diyos siya katawan. Malikat so sa sakay, especially sa anak na katawan niya, nang arab, yung susunod na henerasyon, nanangan niya, si karamot at untutumbok ka Diyos siya katawan. Amen? Siya pa'y malikat, sayan agaw yung wadjad, abong niya katawan. Amen. Untan mo tad sari walad kaabungan da malikat kami ang gano adelap so sari kaabungan di tanad paligid ya church. Wad ka nawalan ang dukoy malapo di manad duyan niya pamilya ya part ang gadya lay. So delap pero praise the Lord wadya kayo. Amen. Praise the Lord watang kayo ad kaabungan nyo ya mambabantay man we will worship para maglaya live tayo at Facebook. We give you praise, Lord, for your goodness in our lives. Salamat katawan. O Diyos, may salamat kami, Ama, sa kaabigan mo, sa kabilian mi, Lord God. Yang ganon tumon sitwasyon, O Diyos, you are always faithful to your word. You are always faithful to your servants, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa mga pangako na hindi kailanman nagbabago, Panginoon. At patuloy na ginagawa mo ito sa bawat araw, sa bawat buhay namin, sa bawat henerasyon po namin, O Diyos. Panginoon, patuloy ka namin na sinasambat, tinataas sa bahay-sambang ito at sa aming pag-aaral, Lord God. Dalangin po namin ang Espiritu Santo na siyang gagabay, mangunguna sa amin at patuloy na kikilos sa aming puso. It will transform our lives, Panginoon, and it will work in our lives. Lord God, hindi babalik yung mga salita na hindi mo gagawin ito. O Diyos, salamat po.
patuloy ka naming nilululhati at tinataas, pinaparangalan sa oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon at matututo po tayo at the same time, mabibless. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. Sabihin mo dyan sa sarili mo na nandyan na nanonood ng video, I am blessed. Kayo din, sabihin nyo, I am blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating text ay makikita po sa Psalm 128. Atin pong basahin, sumabay po kayo sa akin sa pamamagitan ng inyong pagbabasa sa inyong mga mata. Sabi niya sa Psalm 128, Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your home. Your sons will be like olive shoots around your table. This is the man blessed who feared the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may your lives live to see your children's children. Praise the Lord. Salamat sa kanyang mga salita. Kung titingnan natin po, itong ating pag-aralan natin ay makikita mo ay ito po ay tumutukoy sa mga blessings ng mga taong mayroong takot sa Diyos. At ang topic po natin is the blessings of the fear of the Lord. Gusto niyo po ba ng blessings? Amen. Pag sinabi po natin na blessed, ito ay galing sa Hebrew word na i-share. Sabi niyo, i-share. Okay. Ang i-share po ay plural construction. Pag sinabing plural construction, blessed, blessed, blessed. Okay, madami po na blessing. Ibig sabihin, hindi lang isa na pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi lang dalawa, kundi maraming blessing. Kasi po itong blessed na ito ay plural form. So to be blessed is conditional. May condition po ang pagiging blessing. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ng blessing? May condition ito. Amen. Ano po ba ang kondisyon ng blessing? Sabi niya, for those who fear the Lord. Para lang po doon sa mga may takot sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng fear of the Lord? Ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabi po natin na fear of the Lord means walk in God's ways. Ito ay lumalakad sa ano yung ways? Kaparaanan, nais ng Diyos. Hallelujah. Ito po ay obedience in everyday life. Hindi lang po tayo naglalakad sa everyday life po natin. Pag sinabi natin na walks, it is a daily living in your daily activities. So pag sinabi mo na obedience and in walking to the ways of God, ibig sabihin po, ito ay araw-araw na ginagawa mo. Kailangan po natin ang araw-araw na pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang takot po ay may dalawang explanation or definition. Sa dictionary po, ang sabi niya, ang ibig sabihin ng fear ay dread, terror, or scared, nakakatakot. Tama ba yung explanation niya sa dictionary na ang fear of the Lord natin ay takot sa Diyos na parang singa-inyani? Hindi po. Hindi yan po yung explanation ng fear of the Lord natin. But the fear of the Lord in the Bible is the reverence of God, the respect and honor for God. Ito po yung magkaroon tayo ng malaking pasasalamat, malaking pag-honor, ginagalang natin ang Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng fear. Sama ng ugaw sa antak say fear of the Lord, amay no, gurung kanto may tawon tandalin, anong tawag doon? Kulog at kidlat, amam na may fear. Again, magpapasnog sa Diyos.
Parang yun ang konsepto ng utak ko noon nung bata ako. Na kapag kumulog, kumidlat, nagagalit ang Diyos at natatakot ako. Baka tamaan ako ng kidlat. At kapag nagkasala ako, baka biglang natumbaak, nabatarak. Parang yun yung nakonsepto sa utak at saka sa isip ko. Pero you know what? The fear of the Lord in the long run na namumuhay po tayo sa presensya ng Panginoon, na nakikita natin ang salita ng Diyos, ito pala ay ang pag-honor, pag-obey sa salita ng Diyos, pagrespeto sa Diyos ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Now, what is this fear of the Lord? Makikita po natin sa Old Testament, sa Deuteronomy 10 verse 12 to 13, sabi niya, "And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your good." Sabi niya, ang fear of the Lord sa Deuteronomy, sabi niya, is to walk in Him. Your daily activities in life should show na may takot ka nga sa Diyos. Nire-respeto mo, ino-honor mo ang Diyos. That is the meaning of walk in God's way. You love Him, ang pagmamahal natin sa Diyos. Sabi niya, perfect love cast out fear. Fear of God and love for God does not contradict po. Hindi nagko-contradict ang pagmamahal sa Diyos at ang pagkatakot sa Diyos. Why? If you love God, you reverence Him, you obey Him. Kaya hindi po kontradikto, magkokontraan so fear tan panangaro o Diyos siya katawan. You love Him, you fear Him because you obey the Lord. Daily life mo, inuuboy mo at sinusundan mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo is, pag-ibig sabihin po sa fear of the Lord is to serve Him. Tayo po ba ay nagsaserve sa Panginoon? Sa paanong paraan po tayo nagsaserve sa Panginoon? Hindi lang po dito sa church na worker ka ang pag-serve sa Panginoon. Sabi niya, whatever you do to the least of my children, that is what you are doing to me. Nang itar kay sa kiyabasod sa aripon na katawan, gagawin mo Diyos siya katawan. So ibig sabihin po, yung pag-serve po natin sa pamilya nyo, paglalaba mo para sa mga kapamilya mo, pagbibigay mo ng ulam sa kapitbahay mo, that is one way of serving the Lord. Hindi lang po yung nandito ka. Yung pangkumusta matsamay, mansasakit ya kaabay mo, ipikasim. Awitin mo katawan, that is a service before the Lord. Pangapat po is to observe the Lord's command. Parang ang hirap sumunod sa command ng Panginoon. Yung 10 Commandments lang ba ang sinasabi na command? Alam niyo po ba, yung 10 Commandments, inuulit ko po, it rolled into 2. Ang 10 utos nahati sa 2, 5. Ang isang part ay ang pagmamahal mo sa Diyos at ang pangalawang part ay ang pagmamahal mo sa kapwa-tao. Why do you have to do this? Bakit ba kailangan gawin natin itong sinasabi na itong mga utos ng Diyos na sinasabi natin? It is for, sabi niya sa dulo, it is for it's for our own good. Para sa inyo po. Hindi po para sa Diyos. Ang pagsunod, ang pagkatakot sa Diyos ay para po sa inyo. Maniwala kayo man at hindi. Ang ginagawa mong pag-serve, ang ginagawa mo na everyday, inaayos mo yung buhay mo. Everyday ang ginagawa mo to serve your people, to serve your family, para sa inyo po yan. Ginawa ang law, hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. However, in whatever ways na gawin natin, minsan, we are lacking. We are shortened
sa mga bagay na ginagawa natin na pagmamahal at serbisyo. However, ang kailangan po natin ay ang Espiritu ng Diyos and give your best service before the Lord. Amen? Pangalawa, fear of the Lord in the New Testament po tayo. Next po. The fear of the Lord in the New Testament, mababasa po natin, ano bang ibig sabihin nito? Sa istorya sa Luke 5, verse 1 to 11. Sabi po niya, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. And he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down to Jesus' knees and saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Kung titignan nyo sa verse 8, sabi niya, when Peter saw the power of Jesus, how he controlled the fish, he said, "Go away from me, Lord, I am sinful man." The more you know the Lord Jesus Christ, the more you respond properly. Kapag nakikilala po natin ang Diyos, mas lalo po tayo na nagre-react ng maayos, umaayos ang buhay, nagre-respond ng maayos sa Diyos. Verse 9, for he and all his companions were astonished at the catch of fish. Ibig sabihin po, yung takot nila is they respond in amazement. Nasubukan mo na bang na-amaze sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Nasubukan mo na biglang parang mamamatay na ata ako, Lord, hindi ko na kaya ito. Pero Lord, ikaw ang aking healer. Then, makimaramdaman mo sa buhay mo, sa sarili mo, Lord, thank you, magaling na po ako. Minsan sabi mo, Lord, ang gapoy katawan, ang gapoy pangalaan ko. Pero Lord, sikay panlala po niya blessings katawan. At nararanasan mo yung pagpapala at provisions ng Diyos sa buhay mo. Lahat po tayo niyan nakakaranas. That is the amazing work of the Lord in our lives as you fear the Lord. Hindi lang po noon nakita nila, hindi lang noon na-amaze sila, hanggang ngayon pinapapruweban pa ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan at ma-amaze ka na lang. Nansaman katawan sa ibilay ko, isang kahig, isang tuka, pero nanununong kore anak ko natan, amin ira, nansumpalod aral da. Yung amazement sa ginagawa ng Diyos, gradually nakikita mo how the Lord work out in your family.
how the Lord work out in your life. Ikaw mismo natatransform ka. Na-amaze ka na lang. Ay, kaya ko palang i-control yung bibig ko. Ay, kaya ko palang magbigay. Kaya ko palang magpatawad. It is because the Lord Jesus, it is the working of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit in your life. Na-amaze ka na lang. Sabihin mo, ma-amaze ka. Amen. Sa verse 10 to 11, sabi niya, Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will catch men. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Ang fear of the Lord sa kanila is, they fear Jesus, but they leave everything and followed him. Nung makita nila how God was so amazing sa ginagawa niya, natakot sila. Pero yung takot, iniwan nila lahat ng meron sila at sumunod sa Diyos. Sino po dito yung naranasan niya na eto na lang yung kaya kong i-provide pero may pangangailangan ang church, may pangangailangan ang aking pastor, may pangangailangan ang ministry at binibigay nila ang kanilang all. Lord, busy ako katawan. Tulad ng testimony ni Sister Ruth kanina. Lord, ako antan pambalansi unlay aral, research, ministry, pero inuuna pa rin niya ang ministry. That is how the fear of the Lord. Naranasan nila Simon Peter, nararanasan din natin ngayon at nakikita natin sa mga testimony ng mga kabataan. At kayo rin mga nanay. Especially kayo po na nandito, lumusong sa baha, lumusong sa ilog, at nandito pa rin na sumasamba sa Diyos. That is leaving everything in your house. Agkuantano, limula tawla ratay, kiyan, kaldero. Pero, inuna yung Diyos siya katawan. You leave everything, it's for the Lord. That is the fear of the Lord in your life. Palakpakan nyo nga po ang sarili nyo para sa Panginoon. Hallelujah. People who do not know God doesn't develop a healthy fear. Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka makaka-develop ng healthy fear. Ibig sabihin, may fear na hindi healthy, may fear na healthy. Ano bang ibig sabihin nitong healthy fear? Healthy fear is know who God is. Kilala mo ang Diyos. Know what He is able to do. Alam mo na kaya ng Diyos na protektahan ang pamilya mo, kayang protektahan ng Diyos ang mga iniwan mo. Know what He has done for us. Alam mo na pruwebahan mo na sa buhay mo na ang Diyos ay tapat sa buhay mo. Ang Diyos ay dumaan ka na, pero kasama mo pa rin, dumaan ka sa mga sitwasyon na napakahirap, pero kasama mo ang Diyos. That is the healthy fear that you have. You know God, you know what He is able to do, and you have proven the Lord in your life. That is healthy fear. Pangatlo po, fear of God is knowing the severity of God. Ano ba itong severity? Sobra-sobra? Severe? Pag sinabi po natin na severity, God is not only kind and good, He also deal with sin. Hindi lang po mabait ang Diyos sa buhay po natin, tandaan po natin. Hindi lang siya sasabihin natin, everything is good pag nasa Panginoon ka. But you know the severity of God. Pag gumawa ka ng pagkakasala, gumawa ka ng kasalanan, mayroong consequence po ito. Those who doesn't know the fear of the Lord will sin willfully. Pag sinabi po natin na sin willfully, ibig sabihin po, willful sin is only saying, I don't care what God thinks. Basta gagawin kong gusto ko, basta masaya ako. Di baling masaya ako. Di baling na ganito. Di ba, dami-dami nating, basta masaya ako. Ang gano wala adaralya pamilya, basta masaya ako. Yan po yung sin willfully.
Ang ganon ti baga to may kapitbahay ko, basta ni bagak liliknaan ko. Okay? You sin willfully. Wala pong takot sa Diyos ang nagpapakita ng ganon na ugali. Sin has consequences. Tandaan po natin. We receive forgiveness. That's one thing. However, consequences is another thing. Opo. Lord, sorry po. Haliway, impangibagak, inayagang ko'y asawak. Agi, sorry katawan. Yun. Ni chismis ko'y unya ay, si ading ko, si unya ay, si kapatid. Pero mayroon na pong consequence. Siyempre, niyagang may asawam, di pa maliwan to. Kulkula. Mayroon ng consequence. Minsan, nag-separate ang mag-asawa dahil hindi nakokontrol ang sarili. Minsan, nag-aaway ang magkapitbahay dahil hindi nakokontrol ang bibig. Pagkomento. Yan po yung mga consequence. At nagkakaroon ng lamat ang relasyon dahil sa mga pagkakasala po natin. Tandaan po natin, there is severity of God. May kaparusahan ang bawat ginagawa po natin na kasalanan. Sa gusto mo man o hindi, kapag nang babae ka, mayroong resulta na impact sa family mo. Kapag nagsalita ka ng hindi maganda, may impact sa sarili mo, sa image mo. May consequence po sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad. If you are child of God, when you sin and got convicted, you have the heart to change. However, if you are not bothered, perhaps you don't know God. Kung hindi ka nakokonsensya, hindi ka parang okay lang. Sa importante, ni bagak liliknaan ko. Perhaps, sabi niya, hindi mo pa kilala ang Diyos talaga. You don't know God. So, evaluate niyo pong sarili niyo. May ganun bang pagkakataon na nangyari sa buhay ko? Lord, ini-evaluate ko yung sarili ko, yung mga sinabi ko. Parang sinabi natin, Virgie, kanina, you have to examine yourselves every day. Kung ito ba ay nakaka-please kay Lord yung ginagawa mo. Then you ask forgiveness. Number 4, fear of God. Fear of the Lord means you understand that God cannot be mocked. Ano ibang ibig sabihin ng mock? Mock king, mock black, mock white. Dami nating mock dito. Yan. Pag sinabi po natin na mock, opposite of reverence, respect, and honor. It means it's an insult to the God, to the Lord, being fake and forged or joking. Pagjo-joke. Remember, you will reap every decision. You reap consequences. It will impact your image. It will impact your family and children. And it will impact the church, especially mga workers and leaders ng church. Pag ginawa mong katatawanan ang pag-serve mo kay Lord, pag ginawa mo na parang pupunta ako sa church, magpapa-attendance lang ako, you are mocking God. Tandaan po natin, we give an account before God when we face the Lord. Sa ayaw at sa gusto mo, darating yung time, haharap tayo sa Diyos. Ang gano, beauty ka pa, pag na-deadball ka, haharap ka sa Diyos. Akala mo, malakas ka pa. Kaya nga everyday, kailangan mong evaluate ang sarili mo. Kailangan mong iharap ang sarili mo sa Diyos. Dahil anytime, pag humarap tayo sa Diyos, dalawang bagay lang ang pwede niyang sabihin sa atin. It's either, well done, my good and faithful servant. Or, depart from me. Ayaw kita. Hindi ikaw ang anak ko, hindi kita anak. Kung na Diyos siya katawan. Dalawang bagay lang pong pagpipilian po natin.
How do we mock God? Paano ba nangyayari na ayoko yung sasabihin ng Diyos to depart from me? Ang gusto kong sasabihin ng Diyos sa akin, well done, my good and faithful servant. Pero ang tanong, paano ba natin namamock, nagiging joke ang Diyos? Ginagawang fake ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Number one is, you pretend to love God and serve Him when you do not. Pupunta ka sa church, nagbibigay ka, nag-serve ka, pero ang totoo, pumupunta ka dahil sa crush mo. Nag-serve ka dahil gusto mo lang magpakitang gilas. You mock God with that attitude. You mock God pag ganong sitwasyon na pinapakita mo na kunyari magaling ka na mag-serve, kunyari ikaw ay ganito, ang tawag po doon ay hipokrito. Sorry for the word, but that's the reality. Pag kunyari-kunyarian kalabat yung naatin na church, kunyari-kunyarian kalabat yung magaling, madarapan niya totoo, pero pag mag-isa ka na, aliwalay gagawin mo. Kunyari, you are holy before God when you dance, when you play the music, but when you are alone, hindi na nakikita ng tao, aliwalay gagawin mo, that is being hypocrite. Sa Tagalog, hipokrito. To act in false manner. Uy, agkaman aayaw, pero manaayaw kamot na lamang. Agkaman si sigarilyo, tagabayan na naman si sigarilyo, kumot anak mo, pero man si sigarilyo ka. To be insensitive. Hindi ka nagiging sensitibo. Sincere, sorry. You are insincere, sorry po. You are insincere. Hindi ka sincero sa sinasabi mo. Hindi, joke lang yun. Sinabi ko lang yung kanina. Kasi, yun. Hindi ka sincero sa sinasabi mo. I love you, sister. I love you, brother. Pati kalakubong kanto. Kasabi to, di ba? Aliway, ibabagay. Aliway, dugay imbagay. Sunod mo, aliway, ibabagay. Kagagawam. Insincere. You pretend to obey Him, love Him, and worship Him when we really do not. Tagisuli, ma'am, kasabi, Sunday service, mga kansyong kakatagay sa duwaran ni ma'am. Kasabi mo, abong. Pa, kanto di asawam. Yung kamay mo na tinataas mo, wino-worship mo sa Diyos, ginagamit mo rin panakit sa asawa mo. Yung bibig mo, nagasabi mo, I love you, Lord. Pagdating mo doon sa bahay, aayuan mo yung anak mo. Mansusumpa ka ud anak mo, ud asawam. You pretend to worship, to love, but actually, hindi. Tandaan nyo, ang image ng Diyos ay ang anak mo din. Ang image ng Diyos ay ang asawa mo. We try to please people in showing to serve or give to please people. Sabi ni Madam Nora, lagi na lang ito eh. Need natin po mga kapatid ang tumulong sa church. Singa, mansulat ka, 10,000, 1 million. Di ba? Mangitarak ya 1 million para church. Why? Ano ang nasa puso natin? Para tipakan tayo'y totoo? Tapyano, ibagadaya, ikaw ay mayaman, magaling, mabait? Naku po, ay yung, alam nyo yung, napaka-thin ng line. There is a thin line of the motive of the heart. Tan asara may bagay ya, ibabaga tayo. Napakahirap po. At tayo din po na nakakakita ng mga bagay na ginagawa nila. Tayo po na nagbibigay ng mga ganon na service before the Lord. Kailangan po natin na
mismong tayo mag-i-evaluate sa sarili mo. Lord, ibibigay ko po ba ito dahil gusto ko na manlikat si Madam Nora, nabasa to, 10,000, 1 million. Nabasa ng pastor, agi, 1 million, magtipak-tipak sulayag ng pastor at saya. Di ba? Ang chinecheck po natin ay ang motibo ng puso po natin. When we please people with our service, with our giving, it is a mark before God. Tulad po ni Ananias at Sapphira, they lied. Hindi naman sinasabi na, oh, benta mo yung lupa mo, yung ari-arian mo para sa Diyos. Pero sabi ni Ananias at saka Sapphira, magbebenta ako, ibibigay ko sa church. Pero nakita ng Diyos yung puso at pagsisinungaling ni Ananias. At sinundan pa ni Sapphira. Kahit namatay na yung asawa niya, naki-agree pa rin ni Sapphira. Ano nangyari sa kanila? Namatay silang dalawa. That's mocking. Gino-joke mo lang yung pagsaserve sa Panginoon. Tandaan niyo po, may mga consequences ang bawat pagkakasala po natin. Now, let's go. What is the promise of blessing of fear of the Lord? Hindi lang po lahat ay kasumpa-sumpa, hindi lang mga bagay na nakakatakot na mangyayari sa buhay natin. We all know now what is the fear of the Lord. But when we fear the Lord, punta naman tayo sa blessings ng pagkatakot sa Diyos. Number 1 is, sabi niya, the ability to enjoy the fruit of your labor. Mababasa po natin yan doon sa verse 2. Doon sa Psalm 128. Sabi niya, the ability to enjoy the fruit of your labor. Sabihin niyo nga, ability. Ibig sabihin, may kakayanan ka na ma-enjoy ang mga bagay na pinaghihirapan mo, sinasakripisyo mo. Ibig sabihin, mayroong ginagawa. May ginagawa po ba yung akayurong niya san agaw at sugalan? Walay gagawin daw, di ba? Nag-work sila. Pero, what about this labor na sinasabi natin? Sabi po sa salita ng Diyos sa Proverbs, lazy hands, ano yon? Lazy hands brings poverty. But diligent hands brings wealth. So, ibig sabihin, nagtratrabaho po tayo. Hindi po tayo akayurong manchichismisan labat. Taas ang kamay yung mga nagtatrabaho dito. Come on, itaas yung mga nagtatrabaho. Yung hindi ang tatrabaho po, hindi lang po ang trabaho doon sa work area. Pero yung pagtatrabaho mo para sa anak mo, yung pagtatrabaho mo na pampulsak mo para sa isikara, panre-redim ira para education that is work. That is your labor. Ang pagiging homemaker po natin ng mga babae, hindi po yan matatawaran. Mas daig po ng mga nagsisweldo ng mga asawa po natin. 24 hours po tayo. Bless po yung mga nanay na may work, may kaakibat na trabaho pa sa bahay. Yan ay special abilities na binigay ng Diyos. Thank you, Lord. Lahat po tayo na nagtatrabaho for our family, for financial, lahat naman tayo ginagawa natin para sa pamilya po natin. Amen? Ano man yung ginagawa mo na nagtatrabaho ka for the improvement of your family, for the improvement of yourselves, sabi niya, you have that ability. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it make man rich, and he adds no sorrow in it. Kapag ikaw daw ay nagtatrabaho, at ikaw ay may takot sa Diyos, sabi niya, yung iyong mga pagpapala
sorrow. Walang pighati. Ibig sabihin, tulad ng nangyari kay Sister Melanie, ang gano iba katulad nun Sister Mylene, Mang cum laude ako mo sa ating gagawa mo. Sige, mag-aral ka. Sigurado, mas cum laude ka, ah? Para. Di ba worth it po yung labor na ginagawa nila? Yung makita mo, yung anak mo, nag-graduate, tapos ang gaaki asawa, asumpal, yang gapoy, boyfriend to ni, tan girlfriend to, especially with flying colors ni, that is without sorrow. Amen? Praise the Lord. Yan po ang gagawin ng Diyos sa mga anak nyo. Sabi nyo, Amen! Kayo po na may takot sa Diyos, sabi ng salita ng Diyos, i-claim nyo po yan. The blessings of the Lord adds no sorrow. Hindi magiging sorrowful si Madam Nora kay Ruth. Hindi magiging sorrowful ang anak ni Nanay Lourdes. Yan po ang blessings ng may takot sa Diyos. He adds no sorrow. Ecclesiastes 2:24, we find satisfaction in our work. Anong sabi niya dyan? There is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This is also I saw is from the hands of God. Hindi masama na kumain ka ng lechon paminsan-minsan, basta wag lang everyday at atake ka. Hindi masama na pupunta kang Jollibee. Nagsahod ka, i-treat mo yung magulang mo, i-treat mo yung anak mo, yung sarili mo. Magpa-spa ka, Madam Nora. Sabi niya, those are coming from the hands of God. It is for you to enjoy ang mga sakripisyo nyo. Hindi po killjoy ang Diyos na nagtrabaho ka, nasa manala, ang kapulabat so nangagawan, pabor para siya. Nagsahod ka, i-treat mo yung sarili mo sa Jollibee kung gusto mo. Amen? Praise the Lord. When God bless us with our labor or service, He gives us happiness. The ability to enjoy the fruit of our labor. Alam niyo po, may mga tao na, may kwento daw po na itong lalaki at saka mag-asawa, yung driver nila, nakikita niya na masipag yung tatay, yung lalaki. Laging, anong tawag dito? Yung overtime sa trabaho, na i-provide niya lahat ng pangailangan nila. Hanggang sa umasenso, yumaman, nagkaroon ng mga bahay. At namatay yung lalaki. Yung babae, inasaway, driver. Sabi nung driver, akala ko noon, nagtatrabaho yung asawa mo para sa kanya. Pero yun pala, nagtatrabaho siya para sa akin. Imagine nyo, ang mga bagay po na pinagtatrabahuan po natin, may mga bagay po tayo na ini-enjoy dapat. Hindi lang yung labor ka ng labor, ang urat ka na sa wanlay, amin niya 5-5, di na yan ang kakalot ng pupusak, agmulabat na itreat so, sarilim. Okay? Meron po yung sobrang, may tinitiis niya yung sarili niya. Uninom, kiyan sayang lamay 20 pesos ya inuman ko, yan titagsaman. Iabot ko lat abong. Dahil na yauman niya, ugali to, tinamaliman to, nagka-kidney failure. Oh. Tayo po ay ginawa ng Diyos para mag-enjoy. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-enjoy ka. Okay. What is the connection of fear God and our labor? Ano naman ang connection ng fear of the Lord sa labor natin? When you fear God, you will do your best. Kapag may takot ka sa Diyos, sa bawat ginagawa mo, binibigay mo yung best mo. Ito, medyo share ko lang, anak ha. Sabi niya kaninang umaga, kagabi ata yun, o kaninang umaga. Parang yung ginagawa ko, parang
parang hindi ko pa na-meet yung level ng efficiency ko, yung mga bagay na, anak, nag-a-adjust ka pa lang, sabi ko. Pero ang importante, sa bawat ginagawa mo, you give your best. Alam natin na hindi naman tayo yung pinakamatalino, pinakamagaling sa klase, pinakamagaling na nanay, pinakamagaling na tatay. Pero when you give your best sa pamilya mo, when you give your best sa asawa mo, ito po ay nagpapakita ng fear of the Lord. Hallelujah. Colossians 3, verse 22 to 23, sabi niya, slaves, obey your earthly, basta ko dyan. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eyes is on you, and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master. Amen. Pangalawa, the family will be blessed. Ang pamilya mo ay blessed kapag ikaw ay may takot sa Diyos. Your relationship will be different. Ibang-iba ang pamilya mo sa pamilya ng walang takot sa Diyos. Kakaiba ang pamilya mo. Alam nyo, minsan sabi ng friend ng nanay ko, friend, maong ka ni tara ate anak mo ay makakatulong nad sa isika. 66 na nanay ko la sorry po, pasensya na po. Bibigyan ko po lang po ng just to testify the goodness of the Lord. Sabi niya, friend, maong nirate anak mo ay asumpal iraod yan, natutulungan da kala. Si Shak, lagi, problema din amin, anak ko, kakabalag lara. Problema ni ibayar kod kurinti, problema ni panag-aral dare apo. Amin, aka, susuod siya, anak ko. Imagine niyo po, yung blessing na dapat ini-enjoy mo na pag matanda ka, kapag wala kang takot sa Diyos, wala ang guidance ng Panginoon sa'yo, wala ang favor ng Diyos sa'yo, everything na pinaghihirapan mo, wala. Hindi mo malalasap. Pero ang may takot po sa Diyos, sabi niya, your family will benefit. Amen? Your wife will be like fruitful vine. Sinabi ng fruitful vine, ibig sabihin, it is productive. Sa mga may asawa dyan, tabik yo te asawa yo, lakap yo kare. Lambing nyo naman yung asawa nyo, thank you, productive may asawa. Productive ka asawa. Appreciate nyo yung asawa nyo. Dahil kayo na mga may takot sa Diyos, ang asawa nyo productive, fruitful sila. Your sons like olive plants. Anong ibig sabihin ng olive plants? It keeps on producing fruit for hundreds and thousands of years. Meron daw po sa Israel na isang olive plant na 1,000 na ang taon niya. Pero productive pa rin siya. Lumumunga pa rin siya. Hawakan mo yung anak mo. Lay hands mo. Magiging productive ka. Magiging olive plant ka, anak. Mamumunga ka ng marami at habang panahon, you will be blessed. Hallelujah. Yan po ang blessing ng Diyos sa mga may fear of the Lord. It keeps on producing fruit. Sons will be around the table. Your family will always be together. Alam niyo po, may mga pamilya po na ang gano sa sitwasyon niya pamilya da, mayayaman lara pero hiwa-hiwalay po sila. Hindi nila na-enjoy ang pamilya. Yung nanay iiyak na lang, namimiss ko lang anak ko. May tatay, bukor to kalamor, di manad abong, wabman niya. Sabian, hindan daw wala ba like, nya na, nya tay ni, panggastos yo. Ang gabi kaiba to, bukor to. Pero alam niyo, tayo po na may takot sa Diyos, sabi ng pangako ng Panginoon, your sons will be around your table. Sino pong mga matatanda na dito at mga nanay at tatay? Tas nga ang kamay.
Come on, sabihin mo, I claim the promise of God. Amen. Pangako po ng Diyos sa inyo yan. Your sons will be around your table. Hindi po kayo iwanan ng inyong mga anak. Patuloy kayo, yasustentuan tan alagaan niya anak yo, kahit na matanda na tayo. The family is the place where spirituality is tested. Ang katotohanan po, yung ating pamilya, doon po talaga makikita ang pagiging spiritual natin. Dahil kung ano ang ginagawa mo dito sa labas, ang katotohanan, nandoon sa pamilya mo kung paano mo sila tinitreat. That's the reality. Kahit nandito ka sa church, akatagay limam, pero pagdating mo sa bahay, ayo di man ayo dya, that is the test kung totoo ka na may takot sa Diyos. True blessings is evident in your family. Kung talagang, ito po, sorry po, kung kakaroon, perdonan ng tampol, nung natamaan kayo saya, pasensya po, pero salita ng Panginoon. Ang sabi niya, yung ebidensya na ikaw nga ay may takot sa Diyos, nakikita sa pamilya mo. Nakikita sa mga bunga mo. Salita po ng Diyos po yan. Fear of the Lord, it makes a man better husband. If you fear the Lord, it makes a wife better wife. When there is fear of the Lord, it makes children better children. Husband, love the wife as Christ loved the church. Love his wife, honor and respect her. At the same way, wife will honor and submit to her husband. When children see the respect and love of their parents, they will learn to respect and submit to their parents. Alam niyo po kung bakit nagiging pasaway yung anak niyo? Ang katotohanan po, tayo ay nagiging hipokrito sa mga anak po natin, sa mga bagay. Imbagam, unlad church, pero sika, waman kaad abong. Yung mga nakikita ng mga anak po natin sa ating na mga magulang, yun yung magsasabi. Yun yung magsasabi kung ano talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, napakahirap na maging example by action, not just by words. Kasi ang salita, madaling patatuan, madali na ipanal and void. Pero yung action po natin, yung everyday na ginagawa po natin, yun ang magpapakita kung totoo nga tayo na may takot sa Diyos. Number 3, the blessings of community and legacy of future generation. Makikita po natin yan sa verse 5 and 6. Sabi niya, who then is the man that feared the Lord? The Lord will instruct him. Sabi niya sa Proverbs, Psalms 25 verse 12 through 13. Basahin po natin. Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. They will spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land. The Lord confides to those who fear Him. He makes His covenant known to them. Kung titignan po natin yung mga bagay na blessings sa ating descendants, sa ating mga henerasyon, number 1 is, the Lord will instruct him. Tayo po na mga may takot sa Diyos, kapag nagpe-pray tayo, Lord, anto'y gawon ko katawan sa sitwasyon niya pamilya. Anto'y gawon ko katawan sa panahon. The Lord will instruct you. Minsan akala mo, parang nababangag na ako sa mga bagay na nangyayari. But when you ask the Lord, Lord, ano po ang gagawin ko? You always consult the Lord. The Lord will instruct you. Sabi niya pa, you will spend your days in prosperity.
May nakita na ba kayo na anak ng Diyos na tapat sa Kanya, na magmula sa panahon na tinanggap niya si Jesucristo sa buhay niya, mairap sa bila ito? Never pa, sabi din ni David. Never pa akong nakakita, sabi ni David. Kaya blessed po kayo na tumanggap kay Jesus Christ. Dahil yung pagkakabutihan ng Panginoon, it is changing us. Hindi lang yung katauhan natin, hindi lang spiritual natin, pero yung pamumuhay mo physically, God will transform you from glory to glory. Dahil hindi ipapahiya ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kung marirealize ko, makikita ko yung panahon na si lolo ko, yung bahay po namin, pinanganak po ako pinakapanganay, pero ang bahay po namin, maraming butas, maraming stars. Makikita mo pag gabi, daming stars sa Nanay Lourdes. Pag umuulan na, kailangan mo ng karton. Pero magmula nung tinanggap ni Tatay Abing at ng pamilyang Beltran si Jesucristo sa pamilya niya, alam niyo po, yung glory to glory nakikita sa pamilya ni Abing Beltran. Nung tinanggap ni Nanay Talin sa Silang family ang Diyos sa kanilang pamilya, nakita niyo po ang transformation ng buhay ng Silang. Nakita niyo po sa buhay ninyo ng mga Abalos, yung transformation ng buhay niyo sa pagtanggap niyo kay Jesucristo. Alam niyo, from nanay, ano yung pangalan nanay? Nanay Tinay, ilang pamilya, ilang mga anak ang pinagpala. Ilang mga apo ang pinagpala. Pangako po kasi ng Diyos yan eh, at hindi mababali yan dahil God will fulfill His word. The descendants will inherit the land. Yung dating malagsudalin mo, Maylin, may saksakoy, abong yo, mamalo yan, marami kayong mga lupa, mga bahay na ipapatayo. Dahil yan ay pangako ng Diyos. Hindi lang kayo mag-i-stay doon sa isang lupa at magsiksikan sa first floor, second floor, third floor. Ganon din sa'yo. Ryan, hindi lang first floor para sa'yo, hindi lang second floor para kay Sedi Boy. Ibibigay po ng Diyos ang pangako niya. You will inherit the land. The secrets of the Lord will be revealed to him. Ano po ba ang mga sekreto ng Diyos? Nasa salita lang po ng Panginoon. Ang sekreto ng Diyos is seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sekreto po yan ng Diyos sa atin. Hindi po binibigay sa walang tiwala sa Panginoon yan. Kung inuuna mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, inuuna mo ang kaharian ng Panginoon, everything will follow you. Ano pang isang sekreto? Give, and it shall come back to you. Pressed down, shaken together, running over. Sekreto po ng Diyos yan sa atin. Ang tanong is, ginagawa mo ba yung sekretong yan? Tinatayuan mo ba yung salita ng Diyos? Depende na po sa atin yan. Sa conclusion po natin, sabi niya sa Psalm 23 verse 9 to 10, pakibalik po. Fear the Lord, you His saints, for those who fear God, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. The fear of the Lord will enable us to understand that the blessing of God is not just for me, for you, but for your family and for your community, for others. Pinagpapala ka po ng Panginoon dahil ino-obey mo ang Diyos. Nilalakaran mo ang kanyang mga salita. Every day in your life, ginagawa mo ang nais ng Panginoon. Sino po dito ang mga may takot sa Diyos? Kung nararamdaman mo na kinukonvict ka ng Panginoon, na minsan
ginagawa mo lang katatawanan ng Diyos sa buhay mo. Kung minsan nai-realize mo na, Lord, medyo taliwas po ata yung ginagawa ko. Mayroong sablay ako dito sa pagkakataong ito. Lord, may pagkakataon na nagkakamali ako at aliway ginawak katawan. If God has been speaking to you right now, why don't you pray? Why don't you come before the Lord? Alam nyo, hindi po tapos ang Diyos sa buhay po natin. At this point in time, kailangan lang po natin na bumalik sa Panginoon. If there are things in your life na nakikita mo na it doesn't please the Lord, ibigay mo na yan sa Panginoon. I-surrender mo na yan sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo kaya na i-surrender, ask the Holy Spirit. Lord, I cannot do this, Lord. Hindi ko kaya, Panginoon, na iwan ang bagay na ito na ginagawa ko. Lord, empower me to do the things that will please you in my life. Why don't you go before the Lord? Ikaw mismo ang mag-pray. Ikaw mismo ang dumulog sa Diyos dahil hindi kita matutulungan, kapatid. Kung naungusap ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo ngayon, hindi mo makontrol ang bibig mo, hindi mo kaya na magkomento ng bagay na pleasing sa Diyos. Minsan, nagagamit mo yung bibig mo to curse. Minsan, nagagamit mo yung bibig mo na imbis na mag-encourage, mas sinisira mo, mas pinabababa mo yung dignity o nung self-esteem ng isang tao. Go before the Lord and ask forgiveness. Kung may mga bagay na ginagawa ka na hindi mo nang binibigay yung best mo sa Panginoon at ginagawa mo lang to please other people, go before the Lord. Evaluate yourself right now. Kung may ginawa ka noon na alam mong nakasakit ka, ask the Lord. Hallelujah. Father in heaven, I thank you, Lord God, na patuloy, O Diyos, ang pagkilos mo sa aking buhay, sa mga kapatid namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa Espiritu Santo mo, sa wisdom mo, Lord God, na patuloy, O Diyos, na binibigay mo sa bawat desisyon na ginagawa ng mga kapatidan, Panginoon. Ginagawa po namin, Panginoon. Salamat sa mga blessings mo, Lord God. Kaakibat ng pagtitiwala, kaakibat, Panginoon, ng aming pagkatakot sa iyo, pag-honor sa iyo, paglakad sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa lahat ng blessings mo, Panginoon. Right now, nakikita na po namin ang pagbabago, nakikita na po namin ang mga blessings, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na umaasa kami at nagtitiwala, O Diyos, sa darating pa namin mga henerasyon, Panginoon. Gagawin mo at mas grabe pang blessing ang bibigay mo sa mga henerasyon pa namin, Panginoon. Salamat sa mga faith, Panginoon, ng mga nauna po sa amin. Nararanasan na po namin ang pagpapala niyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga nanay, sa mga tatay na tumanggap sa iyo at nag-benefit na kami ngayon, O Diyos. And we believe, O Lord God, sa mga anak po namin, O Diyos, sa mga apo namin, Panginoon, mas malaki pang gagawing pagpapala ang gagawin mo sa kanilang buhay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, that in every day of our lives, O Lord God, you are working in us, O Lord God, transforming our lives from glory to glory. Hindi pa namin man nakikita, O Diyos, sa mga panalangin po namin sa aming mga anak, sa aming buhay, sa sitwasyon ng pamilya po namin. But Lord, sabi sa iyong salita, may gagawin ka, Panginoon. Gawin mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na nagtitiwala at gumagawa, lumalakad sa iyong mga salita, O Diyos. You are true to your word, O Lord God. And your promises, O Lord God, they are yes and amen, O Lord God. Pinangahawakan po namin, O Diyos, ang mga ito. At pinagkakatiwalaan ka dahil ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Saan pa kami magtitiwala? Kanino pa kami magtitiwala kundi sa iyo, O Diyos? Hindi man namin makikita yung mga sitwasyon na mangyayari pa in the future sa aming mga anak, sa aming mga kabuhayan, Panginoon.
But we believe, Lord God, you are in control. At sabi mo sa iyong salita, all things work together for good to them that love you, Lord God, and called for your purpose, so Lord God. We claim it, Lord God. We claim your promises, so Lord God. Even, Panginoon, sa mga health po namin, Panginoon. As we honor you, Lord God, sabi mo sa iyong salita, O Diyos, hallelujah, the joy of the Lord is our strength, O Lord God. As we please you, Lord God, with everything that we do, as we please you, Lord God, hallelujah, sa mga activities na ginagawa po namin for your glory. As you use us, Lord God, Panginoon, ikaw ang kalakasan po namin. Ikaw ang kagalingan po namin. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa mga pangako mo. At patuloy ka naming tinataas sa lugar na ito, O Diyos. Salamat sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Hallelujah, na ginagamit nyo, O Diyos, upang makapagpalakasan po kami, upang magamit mo ang bawat isa po sa amin for your service, O Lord God. This is not our ministry, but it's your ministry, O Lord God. At naniniwala po kami, O Diyos, kung paano nakikita ang transformation sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming pamilya. Gagawin mo rin po ito sa church na ito ng kanuwalan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Even the lives of the workers, O Lord God, ng church na ito, you will transform from glory to glory. Sa mga nagbibigay, Panginoon, O Diyos, sa ministeryong ito, Lord, you are not limited by time and space, O Lord God. Pagpalain niyo po, O Diyos, hallelujah, ang mga nagbibigay sa ministeryong ito for your glory, O God. O Diyos, kumilos ka sa buhay nila, mangusap ka, Panginoon, at patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang kanilang aspeto ng pamumuhay, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa oras na to. Salamat po, Panginoon, dahil gagawin mo ang iyong mga salita at hindi babalik sa iyo na walang gagawin, Panginoon, sa buhay po namin. Bagkos, O Lord God, you will transform every lives. You will transform every minds and hearts, O Lord God, because this is your word. At sabi sa iyong salita, ang iyong salita, O Diyos, they are alive and active, O Lord God. Ano mang sakit, O Diyos, na naranasan po namin, O Diyos, sa iyong mga salita, we will just say, thank you, Lord. Tinutuwid mo kami, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Binabago niya kami araw-araw, Panginoon. We give you praise, O Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Pwede po bang inanyayahin ko yung mga nag-serve sa communion para sa ating... Come into your presence, sing a song to you, song of praise and honor, all the things you make us through. Give a life worth living, life you never knew. Now I just love giving all my praises back to you. 'Cause you're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty, so I can walk with you every night and every day. You're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty, so I can walk with you every night and every day. Come Pwede into your presence, sing a song to you, song of praise and honor, all the things you make us through. Give my life worth living, life and life baby. Now I just love giving, and the praise is back to you. Amen. Yes, Lord. Pwede po ba tayong tumayo as we honor the Word of God, declaring the command of the Lord.
natin ang ating sarili sa oras na to at magpasalamat din sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are good in my life. You are good in everyone that seek you, Lord God. Give you praise, to give you praise, to Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. First Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, sabi niya, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Namin na po natin. Yes, Lord, we declare, O God, that you will come soon, Lord God, for your glory, O Lord God. For us, your children, O Lord God. Thank you for what you have done on the cross. At patuloy namin dinideklarhan, Panginoon, ang benepisyo ng communion na ito sa aming mga katawan, sa aming mga kabuhayan, sa aming mga pamilya, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Pastor? Before po ng benediction po natin, let's declare this morning. And before you declare, you make sure, napakalaga po kasi nito. Alam niyo, ang tagalan nating dinideklara, parang yung iba hindi nagmamanifest sa kanilang buhay. Kasi ang importante na meron tayo, yun talagang meron tayong fear sa Lord. Kasi ang pangako ng Diyos, the entire generation of that person who fears the Lord will be blessed. Hindi po natin kayang pasubalian ang salita ng Diyos. Wealth and riches, sabi niya, will be in their house. Mananahan sa tahanan po natin ang kasaganaan, biyaya ng Panginoon. See, nakikita po ninyo, may mga pamilyang pinagpapala ng Diyos. Kasi nakikita sa kanilang mga buhay, they truly fear the Lord. Kaya hindi lang basta-basta deklarasyon ito. Nilalakaran po natin. Kasi kasabay ng mga buhay natin na may takot sa Diyos, mga sinasabi natin, ino-honor ni Lord. Amin po ba? Sige po, tayo pa ay magdideklara. 1, 2, 3, go. Me and my family and my next generation to generation are blessed to be a blessing. Everything we lay our hands will prosper and succeed. We are blessed when we come in and blessed when we go out. We have favor everywhere we go. Favor from God and favor from men. You are multiplying us from north to south, from east to west. Your blessings will follow us. We love to give. We always have plenty of seed to sow and bread to eat. Our cup runs over. Goodness and mercy follow us all the days of our life. You will make us abundantly prosperous in every aspects of our life. You increase us 1,000 times more. We expect wonderful, marvelous, amazing things to happen in our life. For you take pleasure in doing good things for us. Our crops will be so plentiful that we will still be harvesting grains when it's time to pick grapes, and we will still be picking grapes when it's time to plant grains. We are the head, not the tail, always on top, never at the bottom. We are lenders, never at the borrower's side. From the fullness of His grace, we receive one blessing after another blessing. Salot, lagpas, blessing, pasok. Any negative words or curse spoken against us,
you will turn it into something good. No weapon formed against us will prosper. What the devil intended for evil, God will turn it for good. You will expand our territories in countless ways. In Jesus' mighty name. Amen and amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. The Lord bless you and protect you. The Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord show His favor to you and give you His peace. Buhay natin pinagpala. I am declaring it, O God, that the fear of the Lord, O God, starting today, Lord, hayan po ninyo na kami, Panginoon, ay magkaroon ng totoong pagkatakot sa iyo, Lord God. That we will be having that reverence, O God. Hallelujah. Yes, Lord God, that we will honor you in everything, O God, that we will do, Lord God. And Father, we thank you so much, Lord. We are blessed, O God, kasama ng aming mga pamilya, Panginoong Diyos, O God, at patuloy ng iyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless us all po, and to God be the glory.